Tinatanong mo yung sarili mo kung saan ka magaling? Kung ano kaya yung kaya mong gawin? Ano ba yung kaya mong gawin? Ano ba yung genre mo? Saan ka mag-e-excel? Saan ka nakalinyang profession? Alam mo, merong para sa'yo. Yung eksaktong para sa'yo. Hindi ka lang hanggang taga-look up lang ng iba. Buti pa siya. Uy, gusto ko rin ng ganun. Sana ganun din ako. Sana kaya ko din yung gawin. Hindi ka lang para dyan. Hindi ka hanggang dyan lang. Before you were even formed in your mother's womb, meron ka ng kaakibat na purpose. Meron ng nakaplant na purpose sa'yo and identity sa'yo na sa'yo talaga. Na ikaw talaga. Na destination mo at magiging ikaw. Pero ngayon, wala ka talagang idea kung ano ba talaga yung purpose mo, kung para saan ka ba talaga, kung ano ba talaga yung gusto mo. Lahat ng gamit, lahat ng bagay is may purpose. May paggagamitan, may pinagagamitan. Ngayon, itong bagay na to, kapag hindi mo alam kung para saan siya, kung ano yung ginagawa niya, kung bakit siya ginawa. Ngayon, itong bagay na to, kung hindi mo alam kung ano yung gamit niya, hindi mo alam kung paano siya gamitin, hindi mo alam kung ano yung purpose niya, babalikan mo yung information kung bakit siya ginawa, kung para saan siya ginawa, at kung paano siya gamitin. Saan nanggaling yung information about dito? Yung instruction about dito? Sa gumawa nito, tama? Ngayon, kapag nabasa na natin yung manual nito, kung bakit siya ginawa, paano siya gamitin, mas nagagamit natin siya effectively, tama? Mas na-appreciate natin yung bagay. Kung itong bagay na to is may manual, kung bakit siya nag-exist, kung bakit siya ginawa, kung ano yung purpose niya, how much more ka pa? Huwag kang papayag na alam mo yung mga purpose ng mga bagay na ginagamit mo, pero ikaw, hindi mo alam kung anong purpose mo. Hindi mo alam kung bakit ka nag-exist. Kung isa ka sa mga nagugulumihanan na kung hanggang dito na lang ba talaga ako, ito na lang ba talaga yung magiging takbo ng buhay ko, dito na lang ba talaga ako tatanda, ito na lang ba talaga yung pagkakatandaan ko, it's time to read your own manual na. Ang gamit, kapag hindi siya nagagamit, kung para saan ba talaga siya, kung ano ba talaga yung purpose niya, madaling masisira. At how much more pa tayo, kapag hindi tayo nag-ooperate sa kung ano ba talaga yung pinaka-purpose natin, sa kung para saan ba talaga tayo, kung ano ba talaga yung para sa atin. Kahit gaano pa kaganda yung status ng life mo, status ng career mo, kahit sa paningin ng iba na parang natupad mo na lahat ng pangarap mo, na pangarap lang nila, I tell you, feeling mo pa rin empty ka. May feeling ka pa rin na may kulang. Na hindi buo. Ramdam mo sa sarili mo na may kulang pa rin. Nakatulad nga ng bagay, kapag hindi siya nagagamit sa kung ano ba talaga yung pinaka-purpose niya, kapag sa ibang bagay siya nagagamit, madali siyang masisira. At ganun din yung nangyayari sa atin. Ganun din yung nangyayari sa'yo. Na akala mo sa ginagawa mo, sa mga gusto mong gawin, sa mga nagagawa mo ngayon, akala mo ayan yung makakabuo sa'yo. Akala mo ayan yung makakabuo sa identity mo, sa purpose mo, bilang tao. Or sabihin natin na, isa ka sa wala pang nasisimulan. Or may iba kang ginagawa ngayon. May ibang bagay kang pinagkakabalan ngayon kasi nga, hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Hindi mo alam kung ano ba talaga yung pinaka-purpose mo. Pero regardless ng mga ginagawa mo, productive man o hindi, feeling mo na uuubos ka. So it's time na to read your own manual. Kung bakit ka nag-exist, paano ka nag-exist, saan ka galing. Paano yun? Ang daming claim beliefs kung saan nanggaling yung tao. Ikaw bahala kung maniniwala ka na galing ka sa unggoy. Ako kasi, personally, naniniwala ako dun sa isang claim belief kung saan nanggaling yung tao, which is kay God. Kasi marami rin namang proof na ang pinanggalingan ng tao o ang gumawa sa tao ay si God. Yung unang proof is yung natural abilities na meron ka, yung talino na meron ka, yung wisdom na meron ka, yung creativity na napoproduce niyan, yung talents and skills na napoproduce niyan, saan mo yan minana? Kung titignan mo pa lang yung buong universe dito pa nga lang sa Earth kung paano nalikha yung mga living things at kung paano sila nag-cooperate. Gaano katalino at ka-creative yung gumawa. O wag ka nang lumayo, yung human body mo na lang. Tignan mo kung paano nag-cooperate. Romans 1 verse 19 to 20, they know the truth about God because He has made it obvious to them. For ever since the world was created, people have seen the earth and the sky. Through everything God made, they can clearly see His invisible qualities, His eternal power and divine nature, so they have no excuse for not knowing God. Genesis 1 verse 27. So God created human beings in His own image,
In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Kay God mo minana yung natural abilities na meron ka. Yung image na tinutukoy dito sa Genesis 1:27 is hindi siya appearance. Pero binigyan niya tayo ng glimpse ng abilities na meron siya, yung nature na meron siya. Dito rin natin makikita how good our God is, how good our Creator is. He is not just that, but He is our good Father. He is a Father to us. Kasi siya rin yung nagbibigay ng abilities sa atin to nurture yung mga natural abilities na ibinigay niya sa atin. Exodus 35 verse 31 to 35, basahin nyo na, kayo na lang magbasa ng 36 verse 1. Sabi sa 35 verse 31, "The Lord has filled Bezalel with the Spirit of God, giving him great wisdom, ability, and expertise in all kinds of crafts." Pero, dahil binigyan niya tayo ng free will, nasa sa atin yung choice kung saan natin gagamitin yung abilities na binigay niya sa atin. Sa mabuti ba o sa masama. Nasa sa atin yon. Ngayon, dahil meron na tayong proof na si God yung gumawa sa atin, na kay God tayo nanggaling, sa natural abilities pa lang na meron tayo, yung mga nakakita pa lang natin sa paligid, kung paano sila nag-ooperate, na there's really someone greater who created those, who created us. So, dahil siya yung creator natin, sa kanya natin ngayon kukunin yung manual natin. Doon natin ngayon babasahin kung bakit nag-exist ang tao, kung ano yung purpose ng tao, kung bakit niya ginawa yung tao. Doon natin ngayon babasahin. At ano yung manual na yon? Yun yung Bible. Ngayon, alam na natin na sa Bible pala natin makikita kung ano yung purpose natin, kung bakit tayo ginawa, para saan tayo ginawa, ano yung pinapagawa sa atin, ano yung specific na dapat natin ginagawa. Huwag kayong mag-alala kasi hindi ito ordinary book na parang nagbabasa ka lang ng kwento, na parang binabasa mo lang yung mga nangyari dati. Hindi. Pag nagbasa ka ng Bible, habang nagbabasa ka ng Bible, makikita mo yung sarili mo na kinakausap na ni God. Na parang marirealize mo, ito yung nangyayari sa akin ngayon ah. Promise, kakausapin ka ni God personally. Makikita mo yung sarili mo, makikita mo yung buhay mo, makikita mo yung estado mo kapag nagbasa ka ng Bible. Katulad ng sinabi sa Hebrews 4 verse 12. "For the word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It exposes our innermost thoughts and desires." Makikita mo, promise, yung laman ng puso mo, yung minemeditate ng isip mo, parate, makikita mo, mababasa mo dito. Hindi lang yung purpose mo yung makikita mo sa Bible, pero aayusin ka din ni God, i-strengthen ka din niya, sasabihin niya sa iyo yung mga steps na gagawin mo to lead you to your purpose. Hindi niya lang sasabihin, ito yung purpose mo, bahala ka na. Hindi. I-lead ka niya, i-guide ka niya, at sasamahan ka niya na magawa yung purpose mo.